Welcome sa online Bible study. Ako po si Pastor Erwin Dab Anden, nagsisikap na ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Nawa ay patnubayan kayo ng Holy Spirit, sinugo ng Diyos Ama, upang tumulong sa atin na maunawaan ang kanyang salita. Ang ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatang kong, buhay na nagmumula sa Diyos, lupang may pananagutan. Mga kapatid, kapag sinabi nating paglikha, madalas ang pumapasok sa isip natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Lumilitaw kaagad ang bawat bigkasan ng Diyos, sa isang salita lang, biglang lilito kaagad ang anumang bigkasan niya. Ngunit dito sa Genesis Kapitulo 2, ang larawan ay naiiba. Ang larawan dito ay mas malalim pa sa iniisip natin, hindi tulad ng pangunawa natin ngayon. Ang lupa, alikabok, at hardin ay magbibigay sa atin ng bagong pangunawa. Magsisimula tayo sa tanong na, ano ang ibig sabihin ng mabuhay bilang taong nilalang ng Diyos? Unang punto, ang mundong hindi pa kumpleto, Genesis Kapitulo 2 versikulo 5 hanggang 6, 5. Nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh, at wala pa ring nagsasaka. 6. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pansinin ninyo, hindi pa kumpleto ang mundo hindi dahil kulang ang Diyos, kundi dahil wala pa ang tao. Ang tao ang papuno sa kakulangang ito ng creation. Ibig sabihin, una munang nilikha ang lupa, wala pang pananim, wala pang ulan, at wala pa ring tao. Dapat nating malaman kung bakit walang pananim dahil wala pang ulan at wala pang taong magbubungkal. Mula pa sa simula, idinisenyo ng Diyos ang lupa na umunlad sa pakikipagtulungan ng tao. Ang lupa ay walang buhay, hindi uunlad sa kanyang sarili, kung hindi bubungkalin at hindi tatanaman. Ang salitang magbubungkal ay hindi lang trabaho, ito ay vocation. Kapag binungkal mo ang lupa, hindi ka lang nagtatrabaho, sinusunod mo ang disenyo ng Diyos. Hindi nilikha ang tao bilang palamuti ng creation, kundi bilang katuwang at katiwala sa layunin ng Diyos. Sa talatang 6, ay binanggit na bago ang ulan, may isang bukal na nagbibigay buhay. Ipinapakita rito, ang Diyos ang unang provider. Inuna muna ng Diyos, na ibinigay ang lahat ng kailangan ng tao bago niya nilikha. Mga kapatid, may mga pagpapala ang Diyos na, hindi darating hanggat hindi tayo handang tumugon. Hindi natin makakamtan ang biyaya hanggat hindi tayo nagtatrabaho. Hindi tayo aani hanggat hindi tayo nagtatanim. Hindi uunlad kung walang pananagutan. Ikalawang punto, ang taong hinubog, hindi lang nilikha, Genesis Kapitulo 2 versikulo 7, 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Ang salitang ginamit dito ay, yatsar, ang ibig sabihin ay, humubog, parang magpapalayok. Hindi ito bigla ang utos. Hinubog muna bago inutusan. Tandaan natin, wala pang alam ang tao, kalilitaw lang niya sa mundo, kaya tinuruan muna. Ito ay personal na paghubog. Tinuturuan muna ng Diyos ang tao bago niya inutusan. Dalawang katotohanan tungkol sa tao, 1. Mababa ang pinagmulan, alikabok, lupa, at marupok. 2. Dakila ang pinagmulan ng buhay. Hiningahan ng hininga ng buhay. Ibig sabihin, ang buhay ay galing sa Diyos, hindi lika sa sarili. At ang resulta, ang tao ay naging buhay na nilalang. Hindi sinasabing ang tao ay may buhay, kundi ang tao ay buhay dahil sa Diyos. Hindi hiwalay ang buhay ng tao sa Diyos, hawak niya ang buhay natin. Tayo ay nabubuhay dahil sa Diyos. Mga kapatid, kapag tinanggal ang Diyos sa buhay ng tao, may katawan pa, may isip pa, ngunit wala ng tunay na buhay. Kaya nga ang tawag sa taong hiwalay sa Diyos ay patay. Sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 6 versikulo 35, Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Si Jesus ang nagbibigay buhay sa katawan na patay. Ikatlong punto, ang hardin bilang lugar ng biyaya at hangganan, Genesis Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9, 8. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Siyam, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga.
Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Pansinin natin, ang unang tanim ay hindi tao ang nagtanim kundi ang Diyos ang unang hardinero. Tatlong katangian ng Eden, 1. Lugar ng provision. Masarap sa paningin, magagandang pagmasdan. Mabuti sa pagkain, masasarap ang bunga. Masasarap at magagandang pagkain ang inihanda ng Diyos sa Garden of Eden. Wala roong makikita na mapait na pagkain. 2. Lugar ng presensya ng Diyos. Hindi hiwalay ang Diyos sa tao. Kasama ng Diyos ang tao. 3. Lugar ng hangganan o limitasyon. May puno ng buhay at puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang presensya ng dalawa, puno at kaalaman, nagbibigay sa atin ng pagkaunawa na nilagyan ng Diyos ng limitasyon ang tao. Hindi automatikong may buhay na walang hanggan ang tao, kailangan niya munang kumain ng puno na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay rin ng Diyos ang karunungan pero, nakamit ito ng tao sa pamamagitan ng disobedience. Kung nagtagumpay lang sana ang dalawa sa tukso, aalisin nito ang lahat ng mga limitasyon na inilagay niya sa tao. Buhay sana na walang hanggan at pagpapala na walang limitasyon ang ating naranasan. Pero, kailangan pa rin ng pakikipagtulungan ng tao para matupad ang plano na ito. Ang biyaya ng Diyos ay sagana, ngunit mayroong hangganan. Ang tunay na kalayaan ay hindi paggawa ng lahat ng gusto kundi pamumuhay sa loob ng kalooban ng Diyos. Kung mamumuhay lang tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa disenyo niya sa atin, hindi sana natin naranasan ang kahirapan sa mundong ito. Nagtatrabaho pa rin tayo pero, hindi kailangang-kailangan, kundi parang aliwan lang ang trabaho. Ika-4 na punto, ang Eden bilang pinagmumula ng buhay sa mundo, Genesis Kapitulo 2 versikulo 10 hanggang 14, 10. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. 11. Ang una na kung tawagi ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Havilah. 12. Lantay ang ginto roon at marami ring bedelyo at batong onis. 13. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. 14. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga, at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. May ilog sa loob ng Eden, nagpapahiwatig ito na ang Eden ay masagana, anumang itanim mo rito ay tiyak na mabubuhay. Hindi pa umuulan pero may ilog na agad. At ang ilog ay mula sa loob papunta sa labas. Pagdating sa labas, ito ay nahahati sa 4. Ito ang 4 na ilog: Pishon, Gihon, Tigris, at Euphrates. Mahalaga ang mga detalye nito. Ang Eden ay hindi alamat, hindi ito isang pangarap lang, ito ay nakaugat sa tunay na mundo. Ito ay totoo at matatagpuan ang palatandaan nito na minsan ay umiral sa mundong ito ang Eden. Sa plano ng Diyos, sa Eden sana ang simula ng paglaganap papunta sa lahat ng panig ng mundo. Ang buhay at kaayusan ay lalaganap mula Eden patungo sa buong mundo. Ang sentro dapat ng sibilisasyon ay ang Eden, mula rito ay kakalat na ito sa buong mundo. Ang tao ay dadami pa rin ng dadami pero wala sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito ang plano ng Diyos batay sa mga tala dito sa Genesis. Sabi ng Genesis Kapitulo 1 versikulo 28, kayo'y magpalaanakan, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supalan. Mula sa Eden, kakalat dapat ang tao sa buong mundo. Magtatatag ang Diyos ng komunidad ng mga tao, tulad ng nararanasan natin ngayon. Ang kaibahan lang, dadami ang tao pero wala sa ilalim ng sumpa. Ang lupa ay magbibigay ng masaganang ani, walang uod na sisira at mga kulisap. Hindi na kailangan ng pataba at insecticide para mabuhay ang tanim, kusa itong mabubuhay dahil likas na mataba ang lupa. Magtatrabaho pa rin tayo pero walang sisira sa ating pananim, tayo ang makikinabang sa ating mga pinagpagyaran. Naniniwala ako na uunlad pa rin ang karunungan pero walang iiral na inggitan. Ang tagumpay ng isa ay akagagalak ng marami. Walang mag-aangkin na pag-aari niya ang isang bagay kundi pag-aari ng lahat. Walang iiral na salapi dahil walang magbebenta, ituturing ng lahat na pag-aari nila ito. Uunlad ang science katulad ng nararanasan natin ngayon, focus lang ang invention para sa kapakanan ng tao walang gagawa para gawing sandata na nakamamatay.
Wala sana sa vocabulary natin ang mga salitang lindol at bagyo kung hindi nagkasala ang tao. Kung umulan man ay banayad lang, sapat na pandilig sa mga halaman. Magiging masagana ang buhay ng tao, hindi ito makakaranas ng kahirapan at karamdaman. Ang lahat ng ito ay ipagpapasalamat ng tao sa Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Sasambahin ng tao ang Diyos ng mukhaan at makakadaupang palad natin siya. Mga kapatid, sayang talaga at nagkasala ang tao, dahilan para makaranas tayo ng kahirapan. Pero, may pag-asa pa. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos ang tao. Dahilan para ipadala niya ang kanyang bagtong na anak, ang Panginoong Jesu Kristo, upang iligtas at ibalik ito sa orihinal na plano. Layunin ng Diyos, hindi lang iligtas ang tao, kundi ibalik ang kaayusan ng kanyang nilikha sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga taong kanyang nilikha. Ang detalye ng mga ilog, Genesis Kapitulo 2 versikulo 10 hanggang 14. May isang ilog mula sa Eden na nahahati sa 4, 1. Pishan umiikot sa lupain ng Havilah. 2. Gihon umiikot sa lupain ng Cush. 3. Hiddekel, Tigris, silangan ng Assyria. 4. At Euphrates. 1. Ilog Euphrates, pinakatiyak, kasalukuyang lokasyon. Turkey, pinagmulan. Dumadaloy sa Syria at Iraq. Hanggang sa Persian Gulf katayuan, tiyak at buhay pa hanggang ngayon. Ito lamang sa 4 ang walang seryosong debate sa lokasyon. 2. Ilog Hiddekel, Tigris, kasalukuyang lokasyon. Modernong Tigris River, Turkey-Iraq katayuan, halos tiyak. Binanggit mismo ng Biblia na, silangan ng Assyria. Ito ang mapa ng dalawang ilog, Ilog Euphrates at Ilog Tigris. Mapapansin natin na ang dalawang ilog isa ang pananggaling, katulad ng paglalarawan ng Biblia. Ang ilog ay umaagos galing sa Garden of Eden, paglabas ng Garden of Eden, nahahati ito sa 4 na bahagi. Sa kasalukuyan, ang dalawang ilog na ito ang makikita na lang natin, ang dalawa ay naglaho na. 3. Ilog Pishan pinakapinagtatalunan. Ano ang sinasabi ng Biblia? Umiikot sa lupain ng Havilah. May ginto, bdellium, at onyx stone. Mga pangunahing teorya, walang 100% siguradong lokasyon, pero may third pangunahing panukala, letter A Arabian Peninsula Theory, pinakamalakas sa modern scholarship. Pishan katumbas Wadi System, tuyong ilog, sa Saudi Arabia. Havilah katumbas bahagi ng Arabia, may ginto noong sinaunang panahon. Letter B Persian Gulf Theory. Pishan ay ilog na nalubog matapos ang malaking pagbaha. Noon ay dumadaloy sa lugar na ngayon ay Persian Gulf. Letter C Indus River Theory, mahina na ngayon. Dati iniugnay sa India, ngunit ngayon ay hindi na gaanong tinatanggap. Katayuan, hindi na matatagpuan bilang aktibong ilog ngayon. 4. Ilog Gihon malalim din ang debate. Ano ang sinasabi ng Biblia? Umiikot sa lupain ng Cush mahalagang paglilinaw, ang Cush sa Genesis ay hindi automatikong Ethiopia. Maaaring Mesopotamian Cush o Cushite region sa Arabia. Mga teorya, A. Arabia, Persian Gulf Region Theory. Gihon katumbas sinaunang ilog na ngayon ay natuyo o nalubog, B. Nile Theory, tradisyonal pero problemado. Problema, ang Gihon daw ay ang ilog Nilo pero napakalayo sa Euphrates at Tigris. Hindi tugma sa isang ilog na nahahati sa 4. Katayuan, hindi natiyak sa modernong mapa. Ito ang table ng data. Euphrates, lugar, Turkey, Syria, Iraq, katayuan, tiyak. Tigris, lugar, Turkey, Iraq, katayuan, tiyak. Pishan, lugar, Arabia, Persian Gulf Theory, katayuan, wala na. Gihon, lugar, Arabia, Mesopotamia Theory, katayuan, wala na, hindi makita. Mahalagang teolohikal na punto. Ang Hardin ng Eden ay pre-flood, bago ang Genesis Kapitulo 6 hanggang 9, malaki ang posibilidad na bago ang topografiya ng mundo. May mga ilog na natuyo, naglaho, o nalubog. Kaya hindi inaasahan na lahat ay makikita pa ngayon. 7. Bakit hindi na matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng Eden ngayon? A. Pre-flood ang Eden. Ang Eden ay umiiral bago ang baha sa panahon ni Noe, Genesis Kapitulo 6 hanggang 9. O ang flood ay nagbago ng topografiya, nagpalit ng daluyan ng mga ilog, at posibleng nagpalubog ng mga lupain. Ibig sabihin,
Kahit may pangalan pa ang mga ilog, hindi na pareho ang kanilang anyo at lokasyon ngayon. Dalawa lang ang malinaw na ilog na buhay pa. Tigris, Hiddekel, tiyak. Euphrates tiyak. Ngunit, Pishon at Gihon wala nang tiyak na modernong katumbas. Kaya hindi na mabubuo ang isang ilog na nahati sa apat sa kasalukuyang mapa. 2. Saan ang pinakamalamang na rehiyon ng Eden? A. Mesopotamia, Upper Persian Gulf Region, pinakamalakas na posisyon. Lokasyon, modernong Southern Iraq, Kuwait. Dating lupain sa tuktok ng Persian Gulf. Bakit ito ang pinakamalakas? 1. Magkatabi ang Tigris at Euphrates. 2. Ang mga sinaunang sibilisasyon, Sumerian, Akkad, ay nagsimula rito at may alaala ng paraisong lupain. 3. May ebidensya na noon ay may mga ilog sa lugar na ngayon ay dagat na Persian Gulf. Conclusion, kung may geographical memory, ang Genesis, dito ito pinakalohikal ilagay. Ang ilog Euphrates at ilog Tigris ay dalawang sanga ng ilog na ang pinanggalingan ay ang Garden of Eden, na matatagpuan sa Persian Gulf. Ang Persian Gulf ang pinaniniwala ang lugar ng Garden of Eden, hindi na makita sa ito ay lumubog sa baha noong panahon ni Noe. Iyong dalawang sanga ng ilog, Pishon at Gihon ay kasama ring lumubog ng Eden. Tanging ang dalawang ilog Euphrates at Tigris, ang naiwan para maging palatandaan na ang Garden of Eden, ay totoong umiral sa mundong ito. B. Arabian Peninsula Theory, secondary ngunit posible. Lokasyon, Saudi Arabia, Yemen area. Batayan, Have-Isla Arabia, may ginto. Kush maaaring Arabian Kush. May mga wadi systems, tuyong ilog, problema, mahirap ipakita ang ugnayan sa Tigris at Euphrates ng sabay. C. Armenia, Turkey Theory, mahina, o dahil dito nagmumula ang Tigris at Euphrates. Ngunit, walang Pishon at Gihon, hindi tugma sa umiikot sa lupain. 3. Pinakamalinaw na sagot. Ang Hardin ng Eden ay isang tunay na makasaysayang lugar, na malamang matatagpuan noon sa rehiyon ng Mesopotamia, Upper Persian Gulf, ngunit ang eksaktong lokasyon nito ay hindi na matutukoy sa kasalukuyan dahil sa malawak na pagbabagong geographical matapos ang baha. 4. Mahalaga ang tanong na bakit hindi ibinigay ng Diyos ang eksaktong lokasyon. Teolohikal na punto. Hindi nais ng Diyos na gawing pilgrim site ang Eden at sambahin ang lugar sa halip na ang Diyos. Kundi, unawain ang mensahe, hindi hanapin ang nawawalang hardin, kundi ang nawalang ugnayan sa Diyos. Hindi itinago ng Diyos ang Eden dahil wala ito, kundi dahil hindi ito ang layunin ay ibalik ang tao sa Kanya, hindi sa isang lugar. Kaya hindi tama ang sabihin na gusto ng Diyos na ibalik tayo sa Garden of Eden, sa halip sabihin natin na gusto ng Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Ang Eden ay palatandaan ng presensya ng Diyos, binura nito ang Eden, nagpapahiwatig na ang presensya ay nawala sa tao. Pero, muli itong ibinalik sa pamamagitan ni Jesus, si Jesus ngayon ang nag-uugnay sa tao at sa Diyos. 8. Pangwakas na buod at hamon. Buod, mula sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 5 hanggang 14, natutunan natin na, 1. Ang mundo ay nilikhang may layunin. 2. Ang Garden of Eden ay totoong lugar na makikita dito sa lupa. 3. Ang tao ay hinubog upang maging katiwala. 4. Ang buhay ay nagmumula lamang sa Diyos. 5. Ang biyaya ay may kaakibat na pananagutan. Hamon, mga kapatid, naaalala mo bang ikaw ay alabok? Ngunit hiningahan ng Diyos, inilagay sa hardin ng kanyang biyaya. Ang tanong ay hindi, may buhay ba ako? Gusto ko pang mabuhay, kundi, namumuhay ba ako ayon sa layunin ng Diyos? Ang buhay na hiwalay sa kalooban ng Diyos ay patay ng maituturing.